Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, inanunsyo noong nakaraang linggo ng Maharlika Investment Corporation, ang investment company na pagmamay-ari ng gobyerno na magpapautang ito para sa isang mining project sa probinsya ng Kalinga. Nasa 4.4 bilyong piso ang ipauutang na gagamitin para sa feasibility study, pagtatayo ng mga kalsada at skills-based training sa mga katutubong residente ng lugar ng pagmiminahan. Naayon daw ang pagpapautang na ito sa mandato ng investment company na palaguin ang ekonomiya at magkaroon ng sustainable development. Dahil po dito, may shared commitment sila na magkaroon ng tinatawag na sustainable, inclusive, regenerative development sa mining project na ito. Sa tingin ninyo, kapanalig, sustainable, inclusive, regenerative nga ang pagmimina? Kung inyong matatandaan, nagkaroon ng landslide noong nakaraang taon sa isang minahan sa Davao de Oro, kung saan halos 100 ang nasawi. Bagamat pinabulaanan ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, na may kinalaman ng pagmimina sa landslide, may mga pag-aaral ng nagpapatunay na ang pagmimina sa ilalim ng isang bundok o burol ay sanhi ng pagguho ng lupa. Sa inilabas na liham pastoral ng 3 obispo ng Palawan noong Disyembre, sinabi nilang halos 28,000 na puno ang pinutol noong 2016 ng isang mining company. Kamakailan lamang ay pinahintulutan ng DENR ang pagpuputol ng 52,000 na puno para bigyan daan ang pagmimina ng nickel sa isang isla. Isa lamang ito, kapanalig, sa mga dahilan kung bakit isinusulong ng mga obispo ang 25 taong pagkapatigil ng pagmimina sa Palawan, na ayon sa kanila ay unsustainable na at maaaring magdulot ng permanenteng pagkasira sa kalikasan doon. Abay, nakakaalarma ang pagmimina sa iba't ibang bahagi pa ng ating bansa, lalo pat sinabi kamakailan ng DENR na sa 15 milyong hektarya ng forest land sa bansa, nasa 7 milyon lang ang may tanim na puno o ang tinatawag na forest cover. Nagsisikap naman daw ang kagawaran na itaas sa 10 milyong hektarya ang mga lupang may forest cover. Pero sa kabila nito, patuloy ang pag-aaproba ng DENR sa mga mining projects na mapanganib at hindi na ikonsulta sa apektadong komunidad, lalo-lalo ng ating mga IPs. Stop destroying forests, wetlands, mountains. Stop polluting rivers and seas. Stop poisoning food and people. Yan ang panawagan, kapanalig, ni Pope Francis sa mga tinatawag na extractive industries na kung saan kabilang ang pagmimina. Iminungkahi rin ng Santo Papa ang pagkakaroon ng pinansyal na suporta sa conservation of biodiversity. Ito ang dapat na ginagawa ng mga investors, hindi ang magpautang sa mga proyektong mapanganib at makasisira sa ating kalikasan. Kaya, kapanalig, sa pagmimina, hindi lang dapat paglago ng ekonomiya at pagkakaroon ng malaking kita ang layunin. Bigyan pansin dapat, higit sa lahat, ang kapakanan ng mga apektadong komunidad at ng kalikasan. Napakaraming likas na yaman ng Pilipinas. Huwag sanang maubos ang mga ito dahil lang sa pagmimina. Huwag dapat manguna ang gobyerno sa pagpupondo at pagkapautang sa mga proyektong nakasisira sa kalikasan. Huwag sana natin sapitin ang inilalarawan sa Jeremias 2:7 na dinala sa isang mayamang lupain. Ngunit binungisan ito dahil sa karumaldumal na mga gawain. At syempre, bakit nagpapautang ang ating gobyerno? Wala bang pera yung investor na yan? Puro laway lang ba yan? Anong klaseng negosyo to? Gagamitin lang ang ating bansa, no? Mangungutang pa sa atin. No? Mukhang merong hindi magandang kwento dyan.
saliksikan nga natin kapanalig. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.